Okay, tayo po ay magpatuloy, magsimula tayo sa gawain natin ngayong gabi, ang ating daily devotion at ating pagpapatuloy ang ating natapos na gawain kagabi. Tayo ay nasa chapter 44 pa rin, verses 9 to 11 tayo ngayong gabi. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po at naandyan na kayo. At syempre si Pastor Claude. Okay, nandito po ako sa church. Kasama ko ang mag-iinang Fornido. Si Ate Alma, si Sammy at si Abby at syempre si Ken na busy. Okay, so tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa gabing ito sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng panahon upang makapag-aral ng iyong mga salita. Amin po amang itinatagubilin sa iyo ang pag-aaral sa gabing ito. Turuan mo po kami, maunawaan namin muli ang iyong mga salita at ito po ay magawa namin sa aming mga personal na buhay. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon, mabigyan ka namin ng karangalan sa pag-aaral na ito, maging ang mga kasama namin na magjo-join sa online. Salamat po, Amang Diyos, ito po ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ayan. So, tayo nga po ay nasa verses 9 to 11 ng chapter 44. Kagaya ng ating laging ginagawa, i-recap natin ng kaunti ang ating napag-aralan kagabi, ang verses 6 to 8. Ang bahagi ng ito, Isaiah chapter 44 verses 6 to 8 ay nagbibigay diin sa mga natatanging pagkakakilanlan ng Diyos bilang ang nag-iisang tunay na Diyos. Siya lamang ang eksklusibong Diyos ayon doon sa ating paniniwala, biblical belief na monotheism or nag-iisang Diyos lamang. Siya ang hari ng Israel at siya ang manunubos. Siya ang Panginoon ng mga hukbo. Ipinapahayag nito ang Diyos bilang una at huli, the first and the last. Nakilala din natin ito sa katagang the Alpha and Omega. Yan. At ipinapakita ng mga talatang ito, yung 6 to 8, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At walang ibang makakapantay sa Kaniyang kakayahan. Siya lamang ang makakagawa ng Kaniyang ginawa na at gagawin pa. Walang ibang may kakayahan. At dahil dito, sinasabi niya na kung mayroon kayong alam, doon sa verse 7, kung mayroon kayong alam na nagsasabing Diyos din siya, ay hayaan ninyong gawin ang kaniyang kakayahan at ipakita kung siya'y tunay na Diyos. Particularly, pinutukoy ni Propeta Isaiah yung mga Diyos-Diyosan nung kapanahunan na yon. Alam naman natin na wala namang makagagawa ng kapareho ng ginagawa ng Diyos. Kaya doon sa verse 8, yung verse 6 and 7, in-establish ni Propeta Isaiah ang pagiging totoo at nag-iisa na Diyos ni Yahweh. Sa verse 8 naman ay sinabi niya sa mga tao na huwag kayong matakot. Hindi kayo dapat matakot dahil naandito ang Diyos na kasama ninyo at walang ibang makakagawa ng kanyang ginagawa at siya lamang ang may kakayahan at nandun ang kanyang protection sa ating lahat. Magandang gabi, Pastor Art. Salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. At tayo ay Isaiah chapter 44 verses 9 to 11. Okay, so sa pagkakataong ito, ating itutuloy ang ating pag-aaral doon sa verse 9 to 11. Ang tema ng tatlong talatang ito ay tumutukoy sa kamangmangan ng pagkakaroon ng idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Inilalantad ng Diyos ang kawalang halaga ng mga gumagawa ng Diyos-Diyosan at ang kawalang halaga ng kanilang mga nilikha. Ang proseso ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagsisimula sa desisyon na gagawa sila. So dito sa bahaging ito, yung proseso ng paggawa, makikita natin dito at matatalakay na yung kapirasong kahoy ay hahatiin, ang isa ay gagawin Diyos-Diyosan at ang isa ay ang kabahagi nito ay gagawin namang panggatong. At paano dumarating yung sitwasyon na sila ay magiging o aariin na isang Diyos. Ayan, inilalarawan ng mga talatang ito ang proseso ng paggawa ng idolo or idols na itinatampok ang pagsisikap ng tao at ang kahangalan ng pagsamba sa isang bagay na ginawa ng mga kamay ng tao.
binibigyang diin niya ang kamangmangan at pagkabulag ng mga lumikha o ng mga gawain ng paglikha at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itinuro niya na ang mga gumagawa ng idolo ay mga taong nagugutom din, napapagod at nangangailangan ng pagkain. Hindi katulad ng tunay na Diyos na hindi nangangailangan ng mga material na bagay na ito. Tinanong niya sa bandang huli ang lohiko o logic ng paggamit ng parehong piraso ng kahoy kung saan ang ibang bahagi ay gagamitin na panggatong para mailuto ang pagkain at ang ibang bahagi naman ay gagamitin bilang Diyos, aalayan ng panalangin at pagsamba at hihinga ng tulong. So, lagi nating pinag-uusapan nung isang araw, meron akong kausap ng isang tao. Sabi ko, actually hindi mahirap unawain yung logic na isipin mo, gagawa ka ng Diyos, ikukuha ka ng kapiraso ng kahoy, yuhugisan mo siya ng muka, tapos ilalagay mo sa dingding o itatayo mo, tapos bandang huli ay sasambahin mo. Parang gumawa ka ng bagay na makakapag-please sa iyo. So alam natin na parang napaka-illogical, walang saktong paliwanag, walang talino ng tao na pwedeng makapagkaliwanag nito. No? Gagawa ka ng sarili mong Diyos, tapos sasambahin mo. Hindi ko mabanggit, hindi ko maunawaan anong eksaktong salita ang pwede mong gamitin para sa kanila. Kasi ikaw yung gumawa noon pag-aari mo siya, di parang may sarili kang Diyos. So maling-mali, samantalang ikaw na tao, ang Diyos ang lumikha sa iyo. So very illogical, talagang walang saktong katalinuhan na po pwedeng magpaliwanag sa mga ginagawang ito ng tao. Magandang gabi, Malen. Salamat sa iyong pagsama sa gabing ito. At nawa ay matuto sa ating pag-aaral. Naway kasama ang iyong buong pamilya. Okay. Inihahayag din ng mga talatang ito ang panlilinlang sa sarili ng mga taong gumagawa at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na sumisigaw sa kanilang mga Diyos-Diyosan para sa kaligtasan. Isipin mo, yun ay isang bagay na walang buhay, inanimate object. Huhugisan mo, tapos bandang huli kakausapin mo. Paanong sasagot sa iyo ang mga bagay na ito? Paano ka nito matutulungan? Nakakatakot po yan lalo pagka biglang nagsalita yung mga kahoy na yan o yung mga ribulto na yan. Kasi baka kung ano na ang nangyari. Okay, sa ating puntong hayan, yung iba't ibang talata na ating pag-uusapan sa gabing ito, doon sa verse 9, ang sabi doon, walang kwentang tao ang gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Okay, ang binasa ko ay galing sa Magandang Balita Biblia. Nandito si Pastor Art Yan, baka King James ang hawak ni Pastor Art. Okay, ang talatang ito ay bahagi ng maraming talata sa aklat na ito na naglalaman ng pagkondina ni Propeta Isaiah sa idolatry at pagsamba sa mga Diyos ng mga Israelita. Ipinakita na ng Diyos sa mga Israelita kung sino ang tunay na Diyos, kung ano ang katangian nito, ano ang ginawa, at ano pa ang kayang gawin. Subalit, sa katigasan ng ulo, katigasan ng puso, ay lumabas pa sa ganitong paniniwala at katuruan. Gumawa pa ng ibang Diyos at bandang huli ay sinamba nila. Binibigyang diin sa talatang ito ang mga kasalanan ng idolatry, ang kawalang kabuluhan ng material na mga hangarin, ang kawalang kabuluhan ng huwad ng mga Diyos, at ang mga bunga ng espiritual na pagkabulag. Ang ipagtataka natin, kagaya ng sinasabi ko kanina, bakit may mga taong nahuhumaling sa ganitong gawain o dito sa pagsamba na ito? Bagamat alam nating lahat na hindi naman talaga ito tunay na Diyos at hindi naman ito makakatugon sa ating mga panalangin. Pwede ba nating sabihin kabaliwan o kawalan ng wastong pag-iisip ang mga ginagawa ng mga taong ito? Pero definitely magagalit sila sa atin pag sinabi nilang natin ganun. So pwede nating biblically, pwede nating sabihin na ito ay isang paraan ng diablo, spiritual deception
para lituhin ng mga tao, at pag nalito na, edi magpapatuloy sa paggawa. Alam nating lahat na itong gawain ito, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan o yung pagkakaroon o paggawa, ay isa sa bagay na kinasusuklaman ng Diyos, at ito nga ay bahagi ng 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Yan. Okay, so pamilyar tayong lahat sa Exodus chapter 20. Kung nakalimutan na natin, pwede nating balikan. Nandun yung 10 Commandments, at ang isa sa utos doon ay ang huwag magkakaroon ng anumang imahe o ribulto. In that essence, no, na nilikha ng kamay ng tao. Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng likhain ng kamay ng tao. Ang Diyos ang lumilikha ng tao. Ang talatang siyam ay nagsimula sa isang malinaw na pahayag. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto, at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagan. Iyon ang eksaktong term na kanina hindi natin masabi, hindi ko mabanggit ano ba ang eksaktong term na pwede mong sabihin sa kanila. So dito binanggit ni Propeta Isaiah, walang kwentang tao. Wala silang kwenta dahil sila'y gumagawa ng ribulto, at walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Ipinahihiwatig nito ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan at ang pagsamba sa mga ito ay pawang mga walang silbi, walang kwenta, walang value, worthless. Ang paghatol na ito sa idolatry ay sumasalamin sa unang utos. Yun nga, yung nabanggit natin kanina sa Exodus chapter 20 verse 3. Ang talata ay nagmumungkahi na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay humahantong sa espiritual na kahungkagan at walang kabuluhan, dahil ang nilikhang imahe at mga bagay ay hindi makapagbibigay ng anumang katuparan ng mga layunin na ibinibigay ng tunay at iisang Diyos. Ano nangyayari sa mga taong nananalangin doon sa mga ribulto? Alam natin kung anong relihiyon iyan, kahit hindi na natin banggitin. Bakit? Sa palagay ba ninyo ay may sumasagot sa kanila? Diyos kaya ang sumasagot sa kanila? Okay, kasi kung titingnan mo, parang sa takbo ng buhay nila dito sa mundo, parang sila yung mas pinagpapala. Ibig sabihin ay baka totoo nga na sumasagot, may kapangyarihan ang kanilang Diyos-Diyosan sa konteksto ng ating kapanahunan ngayon. Pero alam nating lahat na ito ay hindi kalooban, hindi ito kaparaanan ng Diyos. Pwedeng nangyayari ang kanilang sinasabi dahil ito ay kaparaanan ng Diyos sa kanilang buhay. Pero yung kanilang pagsamba, yung kanilang pagdulog, pananalangin sa mga ribulto na ito ay isang direktang kasalanan sa Diyos. Ayan. Pwede rin namang ang katuparan ng kanilang panalangin ay yung diablo mismo o yung demonyo ang gumagawa para sila'y linlangin at patuloy silang dalhin doon sa gawain ng pagkakasala o pagsamba sa mga maling Diyos na ito. Muli, ang talatang ito ay nagpapaliwanag ng mga magagandang bagay na ginagawa ng mga sumasamba sa Diyos-Diyos na hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanila. Pwedeng makinabang sila sa maigsing panahon, sa panimula, subalit ang dulo nito ay kapahamakan. Ito ay katugma noong ginagawa ng mga tao na paghahangad ng mga material na kayamanan o ang pag-asa sa pisikal na mga bagay para sa espiritual na katuparan. Sa huli ay walang magiging magandang bunga maliban sa kapahamakang espiritual. Ang babalang ito ay may kaugnayan hindi lamang sa konteksto ng mga sinaunang Israelita, kung hindi sa ating kasalukuyang panahon. Kung paanong naging masama ang mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapareho din ng panahon natin ngayon. Nagiging rampant na talaga at pagandahan pa ng mga ribulto, kapagandahan pa ng mga Diyos-Diyosan. Ang daming posisyon na ginagawa, iniaakyat sa mga bahay-bahay, at naging pamilya na itong mga ribulto. Merong santa dito, may santo doon, may mga anak-anak pa, lahat na lamang, nakakarimarim, at minsan ay palakihan pa sila at pagandahan. Ayan. Ang huling bahagi ng talata ay nagpapahayag na ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay kanilang sariling mga saksi dahil sila ay bulag. Sila ay mga bulag, sila ay mga mangmang.
sa walang kabuluhang aksyon na kanilang ginagawa. Nasasaraduhan ang kanilang isip, natatakpan ang kanilang mata, so parang sila ay katulad na rin sila ng kanilang sinasamba na may mata subalit hindi nakakakita, may isip, may utak pero hindi nakakaunawa sa kagandahan o kapangitan ng kanilang ginagawa. Akala nila ay tama, akala nila ay pagpapalain sila ng Diyos pero hindi nila alam na sila'y dinadala nito sa kapahamakan. Muli binibigyang diin nito ang sadyang kamangmangan at panlilinlang sa mga taong gumagawa at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tinatampok uli ng talatang ito ang kaibahan sa pagitan ng makapangyarihang Diyos na siyang pinagmulan ng buhay at lahat ng mga katuparan sa mundo at ang walang buhay at walang kabuluhang mga Diyos-Diyosan na nilikha ng mga tao gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ayan. Ito ay isang, kaya nang nabanggit natin kanino, sumasakop ito sa espiritual na panlilinlang. Gaano man kaganda ang mangyari sa buhay ng mga taong ito na sumasamba sa kanila, sa mga Diyos-Diyosan, ay baliwala pa rin dahil hindi ito nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos. Ang tanging layunin ng Diyos para sa ating mga nilikha niya ay ang mabigyan siya ng karangalan. Dahil tayo ay nagugumon doon sa maling pamamaraan ng pagsamba, ay definitely hindi ito nakakapagbigay ng karangalan sa Kanya. Ngayon, ang ibang bahagi ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at ilang beses nating na-discuss, yung hindi eksaktong yung rebulto, hindi yung imahe na sinasamba natin, kung hindi malimit yung ating pagkahilig sa ibang bagay na kung saan doon na nakatuon ang ating atensyon. Ang talatang ito ay nananawagan sa atin at nag-uutos na mag-ingat. Ingatan natin ang ating mga mata, ang ating mga isip, ang ating pagkatao sa panlilinlang ng mundo dahil maaari nitong dalahin ang ating puso sa maling emosyon at mga pagtatangi patungo sa isang ligaw na pagsunod at pagnanasa. Marami sa ating kapanahunan ngayon ang nalilinlang ng mundo dahil sa mga maling pangarap o mga maling pamamaraan upang makamit ang mga layunin. Kagaya ng ating pinag-aaralan lagi, yung prosperity teaching or prosperity gospel. Inaakala ng mga tao yung pagyaman o yung kayamanan, pera, tagumpay ay siya ang sukatan ng pananampalataya sa Diyos, pero ito ay kabaligtaran dahil kalimitan ay hindi ito nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat po muli sa inyong pagsama. Okay, sa verse 10, ang sabi dito, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. So, ganun din naman ang tema nito. Actually, hanggang verse 20 ay pare-pareho ng tema itong ating pinag-aaralan. Puro tungkol sa paghahayag hinggil sa Diyos-Diyosan, at sa mga sumunod na verses ay ikinumpara pa siya sa iba't ibang uri ng puno. Yan, I think sa verse 12, bukas natin yan tatalakayin. Ang talatang 10, again, ito ay bahagi ng sulat ni Propeta Isaiah at bahagi ng pangkalahatang tema na to na tumutukoy sa paggawa, pagsamba, pagmamayari, pagkakaroon ng mga ribulto o ng mga Diyos-Diyosan. Sa panahong ito, ang mga taon, sa panahon na naisulat ang talatang ito, ang Israel ay nakakaranas ng krisis ng pananampalataya at sila ay tumalikod sa isang tunay na Diyos. Sumamba sa mga idolo na gawa sa kahoy, bato at metal. Nagsisimula ang taludtod o ang talata sa isang mga retorika o mga tanong na ang sabi, sino ang bumuo ng isang Diyos o nagtunaw ng isang larawang inukit na tumatawag ng pansin sa kahangalan ng paglikha ng isang Diyos mula sa mga kamay ng tao. Ang pagkilos ng pagbuo ng isang Diyos o paggawa ng isang nililok na imahe ay nagpapahiwatig na ang sangkatauhan ay may kapangyarihang magdulot ng isang banal na nilalang. So parang lumalabas dito na yung tao ay mas makapangyarihan pa sa Diyos dahil gumagawa siya ng sarili niyang Diyos.
pagandahan na lang tayo ng Diyos na magagawa. Yung mayaman, pwedeng magkaroon ng magagandang Diyos. Pansinin niyo sa Quiapo. Si Princess taga Quiapo ito eh. Doon sa, yung simbahan sa Quiapo, Nazareno. So doon, ang produkto na tinitinda doon, ay pag hindi pampatay ng bata, mga Diyos-Diyosan, mga ribulto. So, pagandahan sila doon. Siyempre, kung mayaman ka, kung may pera ka, mas malaki ang bibilin mong Diyos. Kung mahirap ka, edi mas maliit ang Diyos mo. So, pag mas maliit ang Diyos, mas kukunti ang pwedeng ibigay na biyaya sa iyo. Awa naman ang mga mahihirap. Ayan, okay. Ang pagkilos ng pagbuo ng isang Diyos o paggawa ng isang nililok na imahe ay nagpapahiwatig na ang sangkatauhan ay may kapangyarihang magdulot ng isang banal na nilalang, na isang tahasang pagsalungat sa pangunahing katangian ng Diyos. Bilang ang lumikha ng sansinuko, biro mo yung Diyos na lumikha ay lilikhain mo. Again, parang walang katuturan ng ginagawa ng mga taong ito. Di maintindihan. Well, lahat naman tayo sa ating mga buhay. Ayan, magandang gabi, Carla, na nandiyan ka na pala. Salamat at nakasama ka. Okay, halos lahat sa atin ay nagmula naman sa pananampalatayang Katoliko, Romano-Katoliko. At hindi naman siguro mapalad tayo kung ang buong pamilya natin ay pawang mga mananampalataya o mga Kristiyano. Well, marami sa atin pa rin. Ako mismo, ang mga kapatid ko ay hindi naman mga born again Christian, mga Katoliko. In fact, yung ate ko ay isa siya sa mga, yung naka-brown minsan sa simbahan ng Katoliko na nangunguha ng offering. Nagsiserve siya doon eh. Kaya, hindi maintindihan yung kanilang sistema, hindi ba natin pwedeng kontrahin ng direkta dahil syempre may kanya-kanyang pero yun nga, kasama sa panalangin nating lahat, At si Pastor Claude, nababanggit niya dati na siya ay sumisimba sa napakaraming simbahan doon sa Manila. Ayan, okay. Binabanggit sa talatang ito yung pariralang walang pakinabang, ayon sa King James, at walang idudulot na mabuti ayon naman sa magandang balita, Biblia. Ito'y nagbibigay diin sa lubos na kawalang halaga at kawalang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosang ito. Sa halos buong aklat ni Isaiah, paulit-ulit na kinundi na ng propeta ang pagsamba sa mga huwad na Diyos at inilantad ang kawalan ng pag-asa sa mga bagay na walang kakayahang mag-alok ng anumang benepisyo o tulong. Ang Diyos na sinasamba natin, ang tunay na Diyos, ay mayroong tatlong pangunahing katangian. Omnipotent, may kakayahang gumawa ng lahat ng bagay. Omniscient, kayang alamin o may kaalaman sa lahat ng bagay. At omnipresent, spiritual siya, so ay naandoon siya, matatagpuan siya sa lahat ng lugar. Samantalang itong idolo, itong imahe na ating ginagawa, kung saan mo siya ilalagay na dingding o lamesa, ay nandun lang siya. At para siya mapapunta sa isang lugar, baka sabihin mo ay para maging multi-present siya or maraming lugar, bibitbitin mo siya. Paano kung malaki, napakabigat? Ang hirap naman ng ganoon. Ayan, so hindi siya po pwedeng tumugma sa katangian ng tunay na Diyos. Muli, ang talatang ito'y nag-iiwan ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa mga panganib ng idolatry at ang kahalagahan ng paglalagay ng pananampalataya sa iisang tunay na Diyos. Ang tema ng idolatry ay paulit-ulit na tema ng buong Biblia at kinakatawan nito ang hilig ng tao na palitan ang pagsamba sa Diyos. Napakahaba ng panahon. Simula panahon ng lumang tipan hanggang sa ating kasalukuyang panahon ay ganito na ang nangyayari. Well, alam natin, pagdating ng panahon na babalik ang Panginoong Hesus, ito'y magwawakas. Kaya tayo nag-aaral na patuloy para matuto tayong lahat at mapatunayan natin sa mga tao. Pero siyempre,
unethical na direkta mong kukontrahin ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dati meron akong pastor, nagkandak ng Bible study. Ang ginawa niya, kinolekta yung rebulto dun sa miyembro ng church, tapos isinako, tapos binasag. Hindi niya napansin na yung kamag-anak noong miyembro na yon ay nanonood. Kaya nagkagulo yung pamilya. Bandang huli, hindi na rin nakasimba yung miyembro dahil pinigilan ng pamilya. So, ingat din po tayo. Totoong mali ang pagsamba at pagkakaroon sa ng Diyos-Diyosan. Pero, may tamang pamamaraan na may respeto at maipapaliwanag natin ng ayos sa mga tao na may mga ribulto na hindi tama ang kanilang ginagawa. Huwag nating hayag-hayagan na dudurugin or babasagin sa harap nila. Dati nabalita yung sinulog ba yun? Yung naging trending yun sa Facebook Hindi ko na matandaan, no? At naging issue malaki. Kaya sa halip na makapagbigay tayo ng magandang patotoo, tayong mga born again Christian, ang nagiging pananaw nila sa atin ay mga bastos at walang respeto sa kanilang Diyos. Pagka nangyari yung ganon, hindi na natin lalo sila malalapitan. So, so kailangan maging matalino rin tayo dyan. Minsan yung pagiging biglain natin at pagmamadali ng pagkontra ay ginagamit din ng dyablo para lalong masira ang ating mga pamamaraan. Okay, ang mga bagay na tumutukoy sa huwad na pagsamba, again, sabi nga dito, ay palasak sa ating kapanahunan, rampant. Ang mga ribulto at Diyos-Diyosan ay laman ng isang paganong relihiyon, gaya ng Romano Katoliko, Hinduismo, Budismo. Sa bahagi naman ng Kristiyanong Iglesia o mga Christian churches, laganap na rin ang huwad na espiritual na pagsamba sa maraming bagay. Kaya nga yung maraming relihiyon na parang kulto, kung ano nung tinuturo, kunwari may mga verses pero hindi naman tamang interpretasyon, mayroong mga pamamaraan na mali, mayroong sobrang ingay, wala na sa Biblia. Kaya napakagulo talaga at nakakalungkot ang nangyayari sa aspeto ng espiritual na pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Paano natin masusolusyonan ang bagay na to? Ang pinaka-epektibong paraan ay babalik tayo sa basic, pananalangin. Tayo ipanalangin natin ang mga taong ito at kumilos tayo unti-unti para maibahagi sa kanila ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagsamba. Although hindi yun ganun kadali, maraming mga tamang pamamaraan at estratehiya para maipaunawa natin sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Ayan. So, syempre, magsisimula tayo sa pananalangin. Sa panguling talata, verse 11, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. So ito yung ultimate effect, yung resulta ng okay, magandang gabi Pastora Josephine Mayo. Ayan, nasa kaya ngayon si Pastora. Tagal na tayong hindi nagkikita. Okay, ang talatang ito ay bahagi ng malawak na bahagi ng aklat ni Isaiah, singgil sa mga idolo o Diyos-Diyosan pa rin. At binabanggit yung dulong epekto o dulong resulta ng paggawa, ng pagsamba, at pagbibigay ng paggalang sa mga ribulto. No? Nakakaawa. Ang term na ginamit ito ay mapapahiya lamang sila. Ayan, samantalang, I think sa aklat ng Roma, may binabanggit doon si Apostol Pablo na yung mga nananampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Dito, direktang sinabi ni Propeta Isaiah, sila ay mapapahiya. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila ay matatakot. Walang mangyayari. At sa panahon ng lumang tipan, ilang beses nang napatunayan na yung mga Diyos-Diyosan nila ay walang magagawa. Ayan, nasa Rojas City, si Pastora Josephine. Okay. Sa partikular na talatang ito, muli tinutukoy ni Propeta Isaiah ang kahangalan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga naunang talata ay naglalarawan ng kamangmangan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Kahoy, mula sa kahoy, sa metal, at pagkatapos ay yuyukuran upang sambahin.
Meron pang isa yung yung kalendaryo ng inchik, yung meron yung mga picture tas ididikit sa dingding. Ano po, nung bata ako, gumagawa ko ng ganun. Magandang gabi, Sir Daniel. Salamat at napadaan ka uli sa ating pag-aaral. Yan. Araw-araw ay itatag ko kayo para sumama kayo sa ating pag-aaral. Para kung meron akong masabing medyo sablay o mali, itama nyo rin po ako. Ayan, magandang marami tayong kasama mga lingkod ng Panginoon. Okay. Pangunahing mensahe pa rin ang talatang ito ang tema ng idolatry. So alam na nating lahat yan, hindi na natin didetalyihin. So dito ay tinutukoy sa talatang 11 yung resulta, yung kahulugan o yung mangyayari sa mga taong sasamba sa Kanya o sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa. Walang silbi, walang mangyayari, walang kwenta ang lahat ng bagay na ito. Kaya mga kapatid, ito'y paalala ni Propeta Isaiah at paalala na rin nating lahat. Ipaalala din natin sa ating mga mahal sa buhay na unti-unti, huwag na nilang gawin ang mga bagay na ito dahil ito'y magdadala lamang sa kanila na sa kapahamakan. Okay, hindi ko nababanggitin ng kumpleto at ng napakaraming detalye kasi iisa naman ang tema. Muli, itong binabanggit na paalala ni Propeta Isaiah na paglikha at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa lumang tipan, ito'y nangyayari sa ating kapanahunan ngayon at isa ito sa pinakamalawak na gawain ng isang kilalang relihiyon na kung saan doon din tayo nagmula. Napakahaba ng kasaysayan at hanggang ngayon ay namamayagpag sila. So, ano ang pwede natin gawin para tayo ay somehow ay makatulong sa pagkabawas ng mga ganitong maling pananampalataya o maling paniniwala? Ang isang bagay na pwede natin gawin ay patuloy nating ipanalangin ng mga tao, patuloy nating ibahagi ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nananampalataya ng totoo sa Panginoong Diyos. Sa isang maliit at simpleng bagay na ating gagawin ay makakatulong tayo, makakabawas tayo sa mga hindi nananampalataya. Maraming pamamaraan, marami tayong pwedeng magawa sa ating mga sistema ng evangelism. Ibahagi natin ang tunay na pananampalataya, ang tunay na ebanghelyo upang mabawasan ang mga taong hindi sumusunod ng totoo sa Panginoong Diyos. Ang mga talatang ito na binabanggit natin simula pa kahapon hanggang sa susunod na mga talata ay isang pagpapaalala sa ating lahat. Ito ay pagbibigay ng paggising, awakening para tayong mga lingkod ng Panginoon, matuto at magkaroon ng pagsisikap sa ating paglilingkod sa Kanya. Pag sinabing lingkod ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang po pastor. Although pastor lagi ang nangunguna sa mga simbahan, pero ang sinasabing lingkod ay lahat ng mga taong nanampalataya at naging born again Christian. At lahat tayo ay mayroong responsibilidad na magbahagi ng ebanghelyo at maipanalangin ng mga taong ito. So tayong lahat ay mayroong gawain na kailangan nating ipagpatuloy. Okay, so pansamantala hanggang dyan lang muna ang ating talakayan. Bukas natin itutuloy, simula naman sa verse 12 hanggang kung saan ang ating aabutin. Tapusin na kaya natin hanggang verse 20 bukas, kasi pare-pareho naman. Well, dun sa verse 12, ikinumpara yung Diyos-Diyosan doon sa mga bagay na kaya niyang gawin at doon sa mga iba't ibang uri ng halaman o yung mga uri ng kahoy na ginagamit, mga special na kahoy ang ginagamit sa paggawa ng Diyos-Diyosan. Okay, so tayo po'y magwakas pansamantala. Samahan po ninyo ako sa ating panghuling panalangin. Pray tayo. Dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa tagumpay, sa katatapos naming pag-aaral. Gabayan po kami, Panginoon, at patuloy na turuan sa mga bagay nito. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan ng bawat isa sa amin, maging yung mga nakakonect sa online, ang mga kaibigang lingkod mo, ang mga pastor, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa nila. Ito po ang patuloy na mangunguna at magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Patuloy mo kaming gamiting instrumento upang maging kabahagi sa paghahayag ng ebanghelyo, ng tunay na ebanghelyo,
upang maraming taong manampalataya sa iyo at makapagbigay ng karangalan. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon. Salamat po sa talakayan na ito. Sa iyo po namin iniaalay at ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po uli sa inyong lahat, sa mga nag-join, Sir Daniel, Pastora Josephine, si Nanay Gertrudes, Pastor Claude, syempre si Carla, si Malen, Pastor Claude, si Pastor Nanding. Okay, salamat po sa inyong lahat. At dito sa church, si Pastor Art, Pastor Art, nakalimutan ko, nalampasan. Okay, kung naandyan ka pa. Syempre, dito sa church, si Kuya Bob, si Ate Alma, si Sunny, si Abby, at si Princess, at syempre si Ken. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.